Ngayon naman pong umaga ay pag-aaralan natin kung paano naman mamahalin yung mga taong nasa labas ng iglesia. So ang pinag-aralan natin nung nakaraan ay kung paano mamahalin ang mga tao sa loob ng iglesia o yung kapatiran. Ngayon naman po, pag-aaralan natin kung paano mamahalin yung mga taong hindi pa natin kapatiran ngayon. Wala pa. Ngayon, dito, mga taong nasa labas pa ng iglesia, mga taong nasa labas pa ng church. Maraming beses na tayong tinuruan na mahalin ang isa't isa. Hindi po ba? Maraming beses na. Pero kaiingat din tayo. Kasi baka nililimatahan natin ang ating mga sarili na ang mahalin lang natin ay yung mga kapatiran at yung nasa loob ng iglesia. Wala na tayong pakialam sa iba. Mag-iingat tayo. Parang hindi na tayo nagtatapon ng pag-ibig sa mga taong nasa labas ng church. Sabi sa Mateo 5:45. Mateo 5:45. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Mateo 5:45. Upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig lamang sa inyo, siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? Kita natin ang anak daw ng Diyos ay umiibig. Hindi lamang doon sa umiibig sa Kanya. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Ang mga publikano daw po ay marunong ding umibig. Pero sino lang po ang inaibig ng mga publikano o yung, sa ibang salita, yung mga hindi pamana ng palataya? Sino daw ang kanilang iniibig? Yung umiibig din lamang sa kanila. Kaya ang pag-ibig nila ay response nila doon sa inaukol na pag-ibig sa kanila. Hindi po ba? Kapag ganun din daw po ang ating ginawa, kagaya din tayo ng mga publikanong ito, kagaya din tayo ng mga unbeliever, kagaya din tayo ng mga hindi mananampalataya. Oo, marunong kang ang umibig, pero doon lang sa naibig sa iyo. Ang tunay na anak ng Diyos ay umiibig kahit sa mga taong hindi umiibig sa iyo. Kung papaano ang pag-ibig ni Kristo ay napaka-unconditional, gayon din daw tayong mga anak ng Diyos. Hindi natin sila iibigin dahil pumasa sila sa pamantayan natin. Okay, doon sa kondisyon natin. Okay, pwede ko itong ibigin. Ay, hindi. Umiibig tayo na hindi naghahanap ng kapalit. Umiibig tayo dahil tayo'y anak ng Diyos. Sabihin sa katabi, iniibig kita dahil ako'y anak ng Diyos. Iniibig natin ang isa't isa dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Ngayong umaga, isasagutin natin ang tanong kung paano mamahalin ang nasa labas ng iglesia. Bilang tema natin, paano mamahalin ang nasa labas ng iglesia? Una, sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Basahin po natin ang sabay-sabay. Iintayin ko po kayong buklatin ito. Lucas 10:25 hanggang 37. Lucas 10:25-37. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit tininglang lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang inarang at siya'y nahabag. Lumapit siya,
binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng skriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Pagpalain ang salita ng Diyos. May isang eskriba, sila yung mga dalubhasa sa kautusan, na nagtanong sa Panginoong Jesus sa ang layunin ay subukin lamang ang Diyos. At sumundo sila sa usapin pagdating sa pag-ibig sa kapwa. At sa hangad, nahuwag siyang lumabas na kahiya-hiya, ay nagtanong ulit siya, ay sino po yung kapwa na ibigin ko? Inaligtas sa kahiya ng kanyang sarili. Nanunubok lang kasi ito eh. Kaya isinalaysay ng Panginoong Jesus ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Sino po ang nakakaalam ng kwento sa mabuting Samaritano? Hindi po ba? Alam na alam natin ito. Kaya magkakasundo tayo ngayong pagkakataon at mauunawaan natin ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Jesus ang pakikipagkapwa-tao kagaya ng ginawa ng mabuting Samaritano. Nang tanungin kung sino ang kapwa na dapat niyang ibigin, hindi sinabi ni Jesus kung sino yon. Ito ang iyong dapat ibigin, ganire. Hindi. Ang makipagkapwa tao ay nangangahulugan ng pagmamalasakit kahit kanino. Kaya paano daw po natin iibigin ang mga taong wala pa sa loob ng church? Sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Hindi lamang sa mga nasa loob ng iglesia, hindi lang yung mga katabi natin na natutunan natin nung nakaraang linggo, kundi pati yung mga taong wala pa rin dito at nasa labas pa. Paano ipinadama ang pagmamalasakit nitong mabuting Samaritano? Paano niya ipinadama? Una, sa pamamagitan ng pagtulong. Ano ba ang kalagayan nung lalaking kanyang tinulungan? Dahil may pag-ibig sa puso. Kilala niya ba yung tinulungan niya? Sinabi ba sa talata na kilala niya? Hindi, ano po? Hindi sinabing kilala niya yun. Ano ang kalagayan? Nakahandusay. Paano dinescribe? Nakahandusay. At halos patay na. Halos patay na. Pero hindi siya nagatubiling ito ay tulungan. Ang taong umiibig ay hindi makakatiis na pabayaan ang paghihirap ng isang tao. Ang taong umiibig ay hindi makakatiis na pabayaan ang paghihirap ng isang tao. Ang pag-ibig ang siyang nag-uudyok sa tao para magmalasakit. Kaya kung nadadama natin sa ating sarili, bakit hindi ako marunong magmalasakit? Ano kayang wala? Mabuti pa yung taong wala sa loob ng simbahan. Hindi po ba't ang tingin nila sa mga Samaritano ay masasama, kaya nga iniiwasan nila ito? Mabuti pa yung taong tinitingnan nilang masama, marunong magmahal. Yung nasa loob ng simbahan ay wala man lang. May ministry sa loob ng simbahan, may paglilingkod sa loob ng simbahan. Wala man lang pagmamalasakit sa mga taong wala sa loob ng iglesia. Di man lang nakadama ng habag, kahit totoo namang kahabag-habag na. Dinaanan lang, nilampasan lang nung saserdote at nung levita. Mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos. Mga taong may katungkulan sa loob ng iglesia. May ginagampanan. Ang pagkakaiba ay, yung Samaritano ay marunong magmahal. Habang yung dalawa, yung saserdote at yung levita, ay hindi marunong magmahal ng ibang tao. Sinabi sa Galatia 6 verse 10, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid
sa pananampalataya. Yung sinabing, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataong gumawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Yung salitang lalo na, ito po ba'y naglilimita na ang aibigin lang natin ay yung kapatid? Na ang iibigin lang natin ay nasa loob? Naglilimita po ba ito doon sa sinabing lalo na? Hindi po ba't sinasabing, oo, aibigin natin ito? Siyempre, medyo angat nga ang ating pag-ibig sa kanila. Pero hindi ito nagsasabing hindi na tayo magatapon ng pagmamahal sa iba. Maglaan din naman tayo ng pagmamahal sa iba na wala pa dito. Hindi pa natin kasama dito. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Tapunan din natin sila ng pagmamahal. Naging sakit na ng iglesia ang amahalin lamang ay yung mga kapatiran. Wala nang pakialam sa mga nasa labas. Nabuhos na ang lahat ng resources sa kapatid lamang. Nakafocus na lang sa loob. Wala na sa labas kapag may biyaya. Kapag may bagyo, may sakuna. Pamudmud ng biyaya sa mga kapatid. Mahalin ang kapatid eh. Pag nabigyan na si kapatid, yun namang kamag-anak ng kapatid. Yun mas malapit-lapit. Parang doon na lang na-focus ang resources natin. Sa tagaloob na lang. Yung kapitbahay na hindi kapatiran ay hindi na inabot. Yun ang naging sakit ng iglesia. Naging inward-looking tayo. Tularan natin ang mabuting Samaritanong ito na marunong magmahal kahit sa ibang tao. Kahit hindi kilala. Willing magastusan. Willing umalis sa comfort zone. Willing maglaan ng panahon at buhay. Handang maabala, makapagpadama lamang ng malasakit sa iba. Kahit pamalagay ang sarili sa alanganin. Paano ipinadama? Nung mabuting Samaritano yung pagmamalasakit, una ay tumulong siya, no? Padalawa, tumulong ng extra pang effort. No? Tingnan nyo ha, nakatulong na yan ha. Nakatulong na. Pero gusto pa. Kumbaga sa taong gustong makareceive ay more and more. Pero siya ay nakatulong na gusto niya pang tumulong. Hanggat may kaya siyang itulong, itutulong niya. Hindi niya inalimitahan ang kanyang sarili. Nakatulong na, hangad pang makatulong pang lalo. Nilapatan ng first aid, isinakay sa kanyang sasakyan, dinala sa bahay panuluyan, inalagaan niya pa. At pagkatapos, umalis siya, binayaran niya yung bahay panuluyan at sinabi pa niyang, alagaan mo siya. Babalik ako at babayaran ko ang lahat ng kulang. Ganun daw pala yun, ano? Hindi yung, bahala yan, nakatulong na ako, tama na yun. Yain na yan. Hindi eh. Talagang may pagnanasang makatulong. Hindi niya inakwenta yung kanyang itutulong. Napagod na, naabala pa, nagastusan pa, at gagastusan pa. Babalikan pa. Tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Bakit po? Bakit natin nasabing tumulong siya ng walang hinihintay na kapalit? Kasi hindi niya yung kilala. Malay niya ba kung anong estado sa buhay nun? Sabi sa Galatians 6 verse 9, Galatians 6 verse 9, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag daw po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Madalas hindi agad natin nakikita ang balik doon sa ginawa mo mabuti, lalo na sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi mo nakakasama palagi, para kang nagatapon ng tinapay sa isang malawak na dagat na maraming isda ang nakakakain. May nagsabi na ang pinakamagandang reward gain ay hindi ang nakamit sa pagsisikap, kundi kung naging ano ka sa panahon ng iyong pagsisikap. Ang pinakamagandang reward gain o pakinabang ay hindi iyong nakamit mo sa iyong pagsisikap, kundi kung naging ano ka sa panahon ng iyong pagsisikap.
Mayroong isang mayaman na ngayon na dating nagumpisa sa wala. Nag-usap sila mag-asawa at sabi nila sa kanilang pagtanday, gagastusin na nila ang kanilang pinaghirapan. Gagastusin na nila. Nung dumating na sila sa point na mayaman na sila, hindi nila magawa. Hindi nila kaya. No, sige, gastusin na natin sa dami nito. Hindi nila kaya. Bakit? Kasi sa panahon ng kanyang pagsisikap, siya ay nagkaroon ng pagkataong matipid. Kaya kung ikaw ay isang taong matipid, kaya mo bang maging gastador? Ay matipid ka nga, nilalabanan mo yung kalikasan mo. Naging matipid siya sa panahon ng kanyang pagsisikap. Ulitin natin, ang pinakang malaking pakinabang ay hindi ang makakamit mo sa iyong pagsisikap, kundi kung naging ano ka sa panahon ng iyong pagsisikap. Sangayon po kayo doon? Sa sitwasyong ito, anong klaseng pagkatao mayroon yung Samaritano? Sabi ay mabuti. Kailangan nating maging mabuti kahit sa mga hindi nating kapatiran. At kahit pa nga doon sa mga taong hindi naging mabuti sa atin. Kasi pag daw naging mabuti ka doon sa taong gumawa sa'yo na masama, ay para mo siyang, parang yung inalagyan mo ng baga sa ulo. Imagine niyo yung taong may baga sa ulo, mapapakali kaya yan? Gawin natin ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Katulad ng sinasabi sa unang Korinto 16:14. Buksan po natin. Unang Korinto 16:14. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Kaya ganun kahalaga, ano? Kaya sa mga taong nakakasalumuha natin, kikapatid man yan o hindi, dapat mahalin natin sila upang magawa natin silang pagmalasakitan. At padalawang punto, paano mamahalin ang nasa labas ng iglesia? Ano nga po yung una? Sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Padalawa, sa pamamagitan ng pananalangin. Roma 9 verse 2, buklatin po natin. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Talon po tayo sa Roma 10 verse 1. Roma 10 verse 1, mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Ito ay sulat ni Pablo sa kapatid sa iglesia sa Roma. Ang sabi niya, matindi. Pag sinabing matindi, grabe yun. Matindi ang aking kalungkutan, hindi mapawi ang aking pagdaramdam tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Mga kapatid, marubdob kung nais at dalangin. Marubdob kung nais at dalangin. Sa Diyos ay maligtas sila. Sinabi niyang marubdob ang kanyang pagnanais. Marubdob ang kanyang pananalangin. Doon sa mga kababayan niya, sa mga kalahi niya na hindi pa din ligtas. Ibig sabihin mga kababayan niya, kakilala niya, kalahi niya, hindi pa rin sila sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi pa rin sila nagsisisi hanggang ngayon. Nananatili silang nabubuhay sa kapahamakan at nakikita niyang mapapahamak sila. Kaya ang matinding pagnanais ni Pablo ay ang idalangin sila para sila ay maligtas. Ano ang patunay na minamahal nga sila ni Pablo? Dahilan para idalangin sila ng marubdob. Una, may matinding kalungkutan dahil sila'y napapahamak. Matindi ang kalungkutan sa kanilang kapahamakan. Yung matinding lungkot na yon, na bunga ng pag-ibig ang siyang dahilan. Kaya marubdob niyang inapanalangin sila para maligtas. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Nalulungkot pa ba tayo? Habang nakikita natin ang tunay nilang kalagayan, na patungo sa kapahamakan, ay si ate hindi pa nagasisi, hindi pa nagapatuloy pa sa pagkakasala, pakialam ko sa kanya, bahala siya. Ganun ba?
O mayroon tayong matinding kalungkutan dahil nandun pa rin sila sa ganon. Baka wala ng lungkot. Tanungin natin ang ating mga sarili. Mahal ko nga ba talaga sila? Padalawa, ano yung patunay na mahal sila ni Pablo? Dahilan para sila ipanalangin. May di mapawing pagdaramdam ng puso dahil hindi sila napapahamak. May hindi mapawing pagdaramdam ng puso dahil sila'y napapahamak. Para bagang cravings. Halimbawa, nag-crave ka. Halimbawa, tag-init, nag-crave ka sa milk tea. Hanggat hindi mo siya natitikman at na iinom ay parang hindi ka masatisfy at pag nainom mo na ay craving satisfied. Parang nung kami nasa dagat, palibasay mahal yung alimango, hindi kami basta-basta makabili. Ay may mangingisda at nakahuli ng katang. Nung makain ko na, sabi ko sa sarili ko sa isang maliit na kaligayahan, ay, nakakain din ng katang sa mahabang panahon. Si Pablo, hindi mapawi ang pagdaramdam ni Pablo habang tinitingnan niya ang kalagayan nilang papunta sa kapahamakan. Para kay Pablo, ang makakapawi lang ng pagdaramdam na iyon ay ang makitang sila'y kasama na sa church. Sila'y kasama na sa iglesia. Yun lang ang makakapawi ng matinding lungkot na yun kay Pablo. Yun lang yung makakasatisfy sa kanya. Ang kanilang kaligtasan. Kung totoong minamahal natin sila, hindi sana tayo nakokontento na ganun lang sila. Nagpapatuloy sa pagkakasala. At hindi nananampalataya. Hilingin natin sa Diyos na buhusan niya tayo ng pag-ibig na kagaya din ng kay Pablo. Upang ang magiging satisfaction natin ay ang kanilang kaligtasan. Kaya hindi tayo hihinto sa pananalangin. Hanggat alam nating sila'y napapahamak. May pag-asa hanggat nananalangin ka. Ang pag-asa ay mapuputol kapag huminto ka na sa pananalangin. Ipanalangin natin ang kaligtasan nila. Dapat dibdiban natin silang inadalangin. Huwag tayong mainip sa katugunan ng Diyos. Kasi kapag dininig na ng Diyos ang panalangin, ibibigay niya yon kahit patay ka na. Isang halimbawa, si Mami Inday, kilala niyo po si Mami Inday, yung mama ni Dr. Grace Tan. Alam, yung mga nakasama sa kanya, ay talagang ang patutuo ay talagang ang paghahangad na maakay ang mga anak ay grabe. At patuloy siyang nananalangin hanggang sa siya'y kunin na ng Panginoon. Patay na siya, pero ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. At si Doc Fabon, isa sa kanyang anak, ngayon ay kasama na natin, isa ng alagad ni Kristo. Huwag tayong hihinto sa pananalangin. Ang Diyos ay tumutugon at tutugon siya kahit patay na ang nanalangin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Hindi naman ata ako inapakinggan ng Diyos. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Hanggat may hininga, huwag natin silang susukuan. Ipanalangin ang mga taong wala pa sa loob ng iglesia. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating pananalangin. Madalas hindi lang natin nakikita na siya'y gumagawang tunay. Naniniwala tayong ang pananalangin kasi ay expression ng pananampalataya. At naniniwala tayong malaki ang nagagawa ng panalangin. Kaya siguro hindi na tayo nananalangin na matyaga para sa imposibleng sitwasyon. Ay hindi tayo tiyak 100% na malaki ang magagawa ng panalangin. Isang halimbawa, si Elias. Noong panahon nila, ay grabe na ang tag-init. Grabe na rin ang taggutom. Wala nang ulan. Nanalangin sa Diyos si Elias na umulan sa haba na ng tag-init. Ngayon pa nga lang, buti nga, pasalamat tayo, umuulan pa, no? Nadidiligan pa ang ating lupa. Noong panahon ni na Elias, talagang wala ng ulan. Matindi na ang pagtitiis sa gutom ng mga tao sa kanilang bansa. Pero patuloy na nananalangin si Elias kahit wala siyang nakikitang palatandaan sa langit.
Kaya kahit wala tayong nakikita o nadadama ng anumang pagtugon, huwag tayong hihinto. Hindi po ba't ang Diyos sa panahon ni Elias ay nagpadala ng ulan? Kahit wala siya nakikitang kahit katiting na palatandaan, hindi siya nang hinawang manalangin. Kaya wag nating susukuan sa panalangin ang mga taong, mga mahal natin sa buhay, wala pa sa iglesia. Ang isa sa malaking kasalanan natin, yung hindi natin sila inapanalangin. Yun ang isa sa malaking kasalanan natin. Hindi malalim, hindi dibdiban, hindi marubdob. Dapat tayong manalig sa kapangyarihan ng Diyos samantalang tayo'y tumatawag sa Kanya. Paano nga natin masasabing mahal natin ang isang tao kung hinahayaan nating mapahamak sila? Kahit alam nating ang pupuntahan nila ay impyerno, hindi man lang natin magawang pagmalasakitan ang kanilang kaluluwa. Hindi man lamang natin mapaglaanan ng panahon na ipanalangin sila upang sila ay maligtas din, kagaya natin. May dahilan ang Diyos kung bakit ang Ebanghelyo ay tumawid sa iyo. Tumawid sa akin. Ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong pamilya. Huwag nating isiping hanggang sa atin na lang ito. Panalangin ang isa sa paraan na pwede nating magawa sa mga taong nasa labas ng iglesia. Idulog sila, ipagmakaawa sila sa Diyos na sila man ay kahabagan at iligtas ng Diyos. Ano ang patunay na minamahal nga sila ni Pablo? Dahilan para sila ipanalangin, patatlo, may kahandaang isakripisyo ang sarili para sa mga napapahamak para sila maligtas. May kahandaang isakripisyo ang sarili para sa mga napapahamak upang sila ay maligtas. Kaya sabi dun sa talata, ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Handang isakripisyo ni Pablo ang kanyang sariling buhay, maligtas lang sila. Walang itinitira sa sarili, alang-alang sa kapakanan nila, alang-alang sa ikaliligtas nila. Kung gayon na lamang karubdob ang panalangin ni Pablo para sila man ay maligtas, mapapansin natin sa talatang ito na ganitong-ganito si Pablo. Walang itinitira sa sarili. Lahat ay gagawin. Dibdiban ang panalangin, maligtas lang sila. Ang panalangin ay napakahalagang pagpapadama ng pagmamahal. Kasi ang kinakatok na natin ay ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, na makagagawa ng lahat, higit sa maaari mong hingin at isipin. Yun ang kinakatok natin kapag tayo ay nananalangin. Ang Diyos na may likha, ang Diyos na makapangyarihan, na makapangyayari ng lahat ng bagay. Ang Diyos na may kapangyarihan mula sa bato ay kayang gumawa ng tinapay. Mula sa pusong bato ay kayang magpalambot ng isang pusong nagmamatigas. Kaya kahit buhay ni Pablo, handa niyang ibigay, maligtas lang sila. May isang nakakalungkot na kwento at kwento ito ng isang kapatid. Mayroon daw isang mag-ama, may sakit ang kanyang anak. Maluba ang sakit ng kanyang anak. Inasalinan na lang siya ng dugo. Ang ka-blood type niya ay ang kanyang ama. Mahal yung blood type niya. Mahal. Dumating sa point, kulang sila sa financial eh. Wala nang ibang paraan kundi salinan ulit ng ama. Ang problema, kasasalin lang. At yun ay, sabi, delikado daw. Ngunit pilit niyang iginigiit sa doktor, kahit buhay ko, iaalay ko sa anak ko. Sangayon po ba kayo doon? Kayo'y mga magulang din. Mga magulang, handa ba nating isakripisyo ang ating buhay sa ating mga anak? Nakakalukot yung kwento, ano? Pero ganun ang nagamahal. Kahit sarili mong buhay ay kaya mong ibigay para sa Kanya. Na kahit ikakapahamak mo na, ibibigay mo, mabuhay lang siya. Ganon si Pablo.
Walang itinitira sa kanyang sarili. Maligtas lang ang kanyang mga kalahi, ang kanyang mga kababayan. Nakita niyo ano? Ang pag-ibig ay mapagsakripisyo. Amen? Ang pag-ibig ay mapagsakripisyo. Kung si Pablo nga, buhay niya, kaya niyang isakripisyo. Sa atin, panahon lang ang hinihingi para ipanalangin sila, hindi pa natin magawa. How much more yung buhay na? Huwag tayong pumayag ng ating mga mahal sa buhay na hindi pa natin kasama sa pananampalatayang ito ay magpatuloy sa pagkakasala, hindi nananampalataya. Panahon lang ang hinihingi sa atin para marubdob natin silang ipanalangin. Huwag nating ipagkait sa kanila yon. Huwag nating hayaang nasa ganon silang kalagayan. Naway, paluguin tayo ng Diyos sa area ng buhay nating ito. Magawa nating maglaan ng panahon para ipanalangin ang mga taong hindi pa natin kasama sa pananampalatayang ito. Isa sa itinuro ni Pastor Paul Jayachandran. Hindi na mahalaga na na-appreciate ka ng tao. Ang mahalaga, inapanalangin mo sila. Ang mahalaga, namamagitan ka sa Diyos para sa kanila. Hindi nila alam na inapanalangin mo sila. Hindi na yung mahalaga. Iniisip nila, hindi mo sila mahal. Hindi na yun mahalaga. Hindi nila alam, marubdob mo silang inapanalangin at ang Diyos ang nakaka-recognize sa ginagawa mong mabuting bagay na yon. Kahit hindi niya yun na-appreciate, nalulugod ang Diyos kapag namamagitan tayo sa Diyos para sa kanila. Nalulugod ang Diyos kapag inapanalangin natin sila. Paano natin mamahalin ang mga taong wala pa sa loob ng iglesia? Una ay, pag malasakitan sila. Padalawa ay, ipanalangin sila. Patatlo, sa pamamagitan ng pag-iibanghelyo. Basahin po natin, unang Tesalonica 2 verse 8. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Ito ay sulat ni Pablo para sa itinatag niyang iglesia sa Tesalonica. Sulat ito ni Pablo para sa Tesalonica na nagsasabing ang dahilan ng pag-share nila ng ebanghelyo ay ang kanyang pagmamahal. Pag-ibig ang foundation ng evangelism. Dahil sa laki ng pagmamahal, ay itinalaga ni na Pablo, Silas, Timoteo ang kanilang sarili upang ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Pag-ibig ang source sa matapat na pagbabahagi ng ebanghelyo. Kung mahal natin sila, ibabahagi natin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ngunit bakit may ilan sa atin na ipinagwawalang bahala ang kalagayang spiritual ng mahal sa buhay? Nauunawaan po ba natin ang kanilang kahihinatnan kapag hindi sila nagsisi at nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang kalagayan, sa kanilang ginagawang kasalanan, sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos? Nauunawaan po ba natin yon? Tiyak at hindi mapagdududahan ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Tiyak yun. Pero maaari kayang hindi lang natin nauunawaan na anytime ay pwedeng bawiin na ng Diyos ang kanilang buhay nang hindi man lang sila nakapagsisi at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kung natatandaan ninyo yung kwento dun sa mayaman at si Lazaro, yung mayaman ay nabuhay sa mundo hanggang sa namatay, hindi siya nagsisi. Nagpatuloy siya sa kanyang kasalanan, hindi siya nanampalataya sa Panginoong Hesus. At napunta siya sa impyerno. Si Lazaro na mahirap, gayon man ang kanyang kalagayan, siya pala ay dumating sa pagsisisi at nanampalataya sa Diyos, kaya siya ay nandun sa piling ni Abraham.
At ano ang sabi ng mayaman? Amang Abraham, baka gusto niyang isugo si Lazaro doon sa lupa, pabalikin sa mundo si Lazaro, para ano? Para bahaginan ng ebanghelyo ang kanyang mga kapatid. Naunawaan nung mayaman, ganito pala ang kahihinatnan. Ganito pa kalakahirap. Sabi ko nga nung isang araw, pagkagaling dito sa chapel, pagpasok sa bahay, ang init! Grabe, nasa mundo pa lang ang hirap na, lalo na sa impyerno siguro. Alam niyo yun, yung grabing panghihinayang ng mayaman. May mga kapatid ako, ayoko mapunta sila dito. Sabihin nyo kay Lazaro, sharean sila ng ebanghelyo para hindi sila mapunta dito. Malaman nila ang kanilang kasalanan, maunawaan nila ang kanilang kinalalagyan, yung spiritual condition nila, makita nila na sila ay nagpapatuloy at papunta sila sa kahapamakan. Anytime, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay nila at buhay mo. Ano kaya ang tamang tanong? Mahal ko ba talaga sila? Ba't hindi ko inabahagi ang ebanghelyo? Ba't hindi ganun karubdob ang pagbabahagi ng ebanghelyo? O ang isa pang tanong, nauunawaan ko nga ba talaga ang kapahamakang nag-iintay sa kanila? Alin kaya sa dalawang tanong yan ang tanong na dapat nating sagutin? Umaari kayang mahal nga natin sila, nauunawaan natin ang dulo nun, pero iniisip natin na mahaba pa naman ang panahon. Marami pang ibang pagkakataon. Isa sa itinuro ni Pastor Edmond Chan, mamuhay tayo na parang ito na yung last day mo sa mundo. Mamuhay ka na parang ito na yung huling araw mo sa mundo. Hindi po ba't pag-aalis tayo? Mga bata ang iiwan, o maghahapili na, parinig kayo, paalis na kami. Itong agawin nyo, ito. Yan, ganyan. Kaya kung tayo'y mamumuhay araw-araw na iniisip nating ito na ang huling araw mo, gagawin mo na ba? Gagawin mo ang lahat ng dapat mo nang gawin, hindi po ba? Kaya tayo nagpapabanjing-banjing ay iniisip nating marami pang pagkakataon. Mamuhay tayo na parang ito na ang huling araw mo sa mundo. Mga kapatid, hindi natin hawak ang buhay. Anytime pwede tayong kunin ng Diyos. Kaya huwag tayong pahuhuli. Maging maagap tayo para wala tayong pagsisisihan bandang huli. Gawin na natin ang lahat ng pwede nating gawin upang maibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Sa pamilya man yan, sa kapitbahay man yan, o sa sino mang taong nakakasalamuha mo na nilalagyan ka ng Diyos ng kabigatan sa puso mo. Kung totoong minamahal natin sila, i-share natin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan para maakay natin sila sa pagkaunawa sa kung ano ang kasalanan. Kamuhian nila ang kasalanan at sila'y magsisi, talikuran ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus. Sa bagay na ito, buhay na buhay ang patutuo ni Natchafeli, ni na Mami Inday, sa mga taong nakasama nila nung panahong sila'y nabubuhay pa. Inilaan nila ang kanilang buhay upang akayin ang tao na magsisi, tumalikod sa kasalanan, itigil ang pamumuhay sa kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus. Ipinaayag nila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. At ako ay isa sa bunga ng pagbabahagi ni Chapeli ng ebanghelyo. Nakita ko noon sa kanya ang katyagaan. Hindi sumusuko. May isang taong binahaginan kami. Pinatuloy naman kami. Pagkatapos naming ma-share ang ebanghelyo, nagalit wari sa amin. Hindi po ba, i-share mo ang ebanghelyo. Matutuwa ang tao? Sabihin mo sa kanya, makasalanan siya. Ayang-yang mo sa kanya, ako pala'y marumi. Ay, nagalit wari sa amin, sabi sa amin pagkatapos, tinanggap ko kayo ngayon, sa sunod, hindi ko na kayo tatanggapin. Sabi ko, saklap nun. Pero kahit ganon, grabe ang pagmamahal ni Chapeli.
Talagang yung buhay niya, inilaan niya sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kahit siya ina-reject na ng tao, wala sa kanya yun. Sabi doon sa isang turo ni Pastor Paul, marami daw Kristiyano ang nabubuhay sa bitterness. Kasi mag-share ng Ebanghelyo. Hindi na namin kayo at tanggapin sa sunod. Ay, nagkakaroon na ng kapaitan sa puso. Kasi, ang hangad ng tao ay man's approval, hindi God's approval. Anong i-reject nila tayo? Anong saktan nila tayo? Huwag kang mamumuhay sa bitterness. Ang mahalaga, yung God's approval, hindi man's approval. Ang mahalaga, ginawa mo lang yung ipinapagawa ng Diyos, kahit ka pa nila i-reject. Kaya hindi tayo mamumuhay sa kapaitan. Dahil ginawa lang naman natin ang kalooban ng Diyos. Ganyan si Chafeli. Isang magandang halimbawa na nakita ko. Na-disciple niya kami sa ganon. Magkakasama kami noon, ni na Ate Michelle, ni na Ate Irene. Isang cell kami noon, si Chafeli ang aming cell leader. Na-disciple niya kami sa ganon. Ang pahayagan kaya ang taong nasa labas pa ng church, ang pinakamalaking pagmamahal na pwede mong magawa? Opo. Kung naniniwala tayong ito ang pag-asa para sa kanilang kaligtasan, masasabi kaya nating mahal natin ng isang tao pero kahit ni minsan ay hindi mo tinangka na magbahagi sa kanya ng Ebanghelyo? Hindi man lang nag-effort na si Kristo ang pag-asa mo sa buhay na makasalanang ito. Hindi man lang nag-effort na sabihin sa kanilang magsisi ka, talikuran mo ang kasalanan mo at manumbali ka. At tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sinabi sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang kanyang layunin at ito ang kanyang misyon na iniwan niya sa mga alagad at susunod pang mga alagad. Kapag naintindihan natin ang misyon ni Kristo, may intindihan natin na ang misyon ng church na ito ay ang ibahagi ang Ebanghelyo sa mga taong nasa labas pa ng iglesia at takayin sila upang maging alagad din ni Kristo. Ano ang misyon natin? Humayo at mangalagad. Yan ang misyon ng church. Ito ay hindi calling lang ng isa. Ito ay calling nating lahat. Ang paghayo at pangangalagad ay calling ng lahat ng mga mananampalataya. Ginagawa na po ba natin ang calling? Paano natin maipapadama ang pag-ibig sa mga nasa labas ng church? Paglingkuran natin sila. Ilaan ang buhay upang ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Paano natin mamahalin ang mga taong nasa labas ng church? Una po ay pagmalasakitan sila. Padalawa po ay ipanalangin sila. At patatlo ay bahaginan sila ng Ebanghelyo. Sabi ko nga kanina, naging sakit na ng iglesia ang inward looking. Ang focus na lang ay nasa loob ng church, wala na sa labas. Alalahanin natin, ang Great Commandment ay Matthew 22, verse 37 to 38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang Great Commandment ay, ibigin muna ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Kapag nagawa na natin yon, magagawa natin yung padalawa. Ang ibigin ang kapwa gaya ng ating sarili. Napakalawak ng utos na ito. Ang ibigin ang kapwa ay napakalaki ng sakop. Kung gayon, bakit nililimitahan natin ang pag-ibig sa tao? Huwag lang tayong umibig sa mga taong sa atin din ay umiibig, sa mga taong nasa loob ng iglesia. Ibigin din natin ang mga taong nasa labas pa ng iglesia
upang magawa natin yung Great Commission. Ano naman yung Great Commission? Matthew 28, verse 18 to 19 to 20 pala. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang totoo po, ang iglesia, ang church ay narito hindi lamang sa kapakanan ng miyembro. Ang church ay narito para sa kapakanan ng mga taong wala pa sa loob ng church. Kaya ang huling habilin ng Panginoong Jesus, bago siya umakyat sa langit, kumbaga sa namamatay, last will and testament. Ano ang huling habilin? Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang gusto talaga ng Diyos para sa church ay ang lumabas. Outward looking naman. Tingnan natin ang nasa labas. Mahabag tayo sa mga taong wala pa sa church. Bahagi na natin sila ng ebanghelyo. Kaya ano ang bilin ni Jesus sa pag-abot sa mga nasa labas ng church bago siya umalis? Una, dapat silang bahagi na ng ebanghelyo, kagaya ng tinalakay natin kanina sa 2 punto. Padalawa, dapat silang gawing alagad. Hindi porke nakapag-share na tayo ng gospel, tapos na yon. Hindi, yun pa lang ang umpisa. Pagka-share natin ng gospel, diretso pasok agad ang discipleship. Pasok agad ang pangangalagad. Kaya andyan nga, diretso hasib, pasib. Habang ipinapakita natin ang isang pamumuhay na binabago at patuloy na binabago. Transformed life. At bahagi ng pagdidisciple ay kailangan nating gawin. Una ay bautismuhan sila bilang tanda ng pagsunod sa kanilang pagpapahayag, sa pampublikong pagpapahayag na sila ay tumatalikod na sa kanilang kasalanan at sila ay nagbibigay na ng buhay sa Panginoong Jesus. Padalawa ay turuan sila ng mga katotohanan tungkol sa Diyos upang lumalim sila sa pagkakilala sa Diyos. At patatlo, akayin sila sa pagsunod at sa pagsuko ng buhay sa Diyos. Tutulungan natin silang mai-apply ang lahat ng kanilang naririnig at natututunan. Sabi ni Pastor Edmond Chan, truth doesn't change lives. But applying truth changes lives. Kahit panalaman natin ang totoo, hanggat hindi natin ina-apply ito, hindi mababago ang ating buhay. Ano ang bilin ni Jesus sa pag-abot sa mga nasa labas ng church? Patatlo ay dapat panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kapag ginawa natin ang Great Commission, kalooban yun ng Diyos. At kapag ang inagawa natin ay kalooban ng Diyos, maipapangako niya, may garantiya, sasamahan niya tayo. Kapag ginagawa natin yung inuutos ng Diyos, para tayong nasa palad niya lang na nagapatianod lang, anak, dinig ka na. Parang inasaayos niya ang lahat ng bagay. Para ka lang talagang isang kagamitan na inagamit niya, pero ang Diyos ang nag-aayos ng lahat. Tumuntong tayo sa pangako ng Diyos na kapag sinunod natin ang dakilang utos na ito, ang dakilang atas ng Diyos, ay magagawa naman natin, ay gagawin naman niya ang kanyang bahagi. Palagi lamang tayong babalik sa pinakang main foundation, ang mahalin ang Diyos upang mamahal natin ang mga taong nasa labas ng church din. At nang sa gayon, may motivation tayo para i-reach out sila sa pamamagitan ng pagmamalasakit, pananalangin, at pag-iibanghelyo. Isa sa tinuro ni Pastor Paul Jayachandran, yung acrostic na bless. B, begin with prayer. L, listen to them. E, eat with them. S, serve them. S, share your story. Paano natin sila i-reach out? Ipanalangin natin sila. Makinig tayo sa kanila.
makipagkwentuhan, abutin natin sila, sadyain natin sila, eat with them. Kahit pika-pika man lang ang bagayan, S, serve them. Kung kailangan natin silang pagmalasakitan, tulungan, gawin natin. S, share your story. Share na natin yung ebanghelyo kung paano ka naligtas. Palaging tandaan na ang pag-iibanghelyo at pangangalagad ay calling nating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.